mahiwagang lalaki sa kaharian ni Bathala. Noong araw ay may isang kaharian na pinamumunuan ng isang bathala. Ang bathalang ito ay kilala sa pagiging mabait, maunawain, at mapagbigat. Ngunit siya ay malupit at mapagparusa kapag may lumalabag sa kanyang mga utos. Ang kaharian ng bathala ay parang paraiso sa kaganda. Ito'y napaliligiran ng mga pulang kahoy na may malalagay na dahon. Napakataas na mga ito, kaya't ang sino man sa mga diwatang nanirahan doon ay hindi makaakyat sa mga napakalalaki at napakasasarap na mga bungang kahoy. Ngunit walang magawang mga diwata, kundi ang hintayin ang pagbagsak ng bunga sa lupa. Kadalasan, ang mga bumabagsak na bunga ay hinog na. Kaya nabibiyak ang mga ito at tatapon ng sariwang katas bago makain ng buo. Hinayang na hinayang mga diwata, lalo na si Serena, ang pinakabata sa lahat. Isang araw ay may isang lalaki mangangaso na napaligaw sa kaharian. Siya ay maputi, matangkad, asul ang mga mata, may matangos na ilong, manilaw-nilang buhok, at hindi sinong makapagsalita ng Tagalog. Nang makita siya ni Serena, ay naisipan ng diwata na ito'y biruin. Si Serena ay nagtatawang tao dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Naligaw ako ng daan, ang pagkakila ni Serena. Ibig ko ang tingnan ng bayan, ngunit gutom na gutom ako. Maraming bunga ang mga punong kahoy, ngunit napakataas na mga puno. Natitiyak ko, hindi lamang ako ang masasarapan at mabubusog sa mga bunga kung aakyatin mo ang isa sa mga punong iyon. Naunawa ng lalaki ang ibig sabihin ni Serena, kaya doon din umakyat ng puno ang American. Kumuha siya ng mga bungang kaya nilang ubusin. Inigay niya ang mga ito sa laylayan ng kanyang damit. Pagkababa ng puno, ay kinain nila ang bunga. Laking pagtataka! Naging mapait ang lasa ng mga bunga, gayong hinog na mga ito. Nalimutan ni Serena ang mahigpit na bilin ni Bathala na huwag aakyatin ng puno at iwasang kain ang bunga nito. Nagpaalam ang American at nagpatuloy ng pangangaso. Ngunit sa tingin niya ay lalong lumalayo ang kanyang lakbay. Isang lalaki na naman ang dumating. Siya ay may matipunong pangakayan, hindi matangkad at hindi naman maliit. Kayumanggi ang kanyang balat, itim ang kanyang buhok, at ang ilong ay madilughang mata. Siya ay Pilipino. Naligaw ako. Ibig kong umuwi sa bayan, ngunit gutom na gutom ako. Sa tuwing makikita ko ang bunga ng mga punong kahoy, ay lalo akong nagugutom. Ngunit napakataas na mga puno. Matutulungan mo ba ako? Ang tanong ni Serena. Pinaramdam ko, Binibini, ngayon lamang ako napunta sa lugar nito. Hindi ko maaring akyatin ang puno iyon sapagkat bakit pinagbabawas? May mga buong nakalatag sa lupa. Ang mga iyan na lamang ang ating kain. Ang sabi ng lalaki.
Biglang naalala ni Serena ang bilin ng Bathala. Pinagbabawal nga pala ni Bathala ang pag-aakyat sa puno at pagkain ng bunga. Naibulong ni Serena sa kanyang sarili. Dahil sa ginawa ng lalaki ay natuwa si Bathala. Nagawa niyang masarapin palalo ang mga bungang nakalatat sa lupa. Talagang maasa ng Pilipino ang nasabi na Bathala habang masayang pinagmamasdan ang diwata at ang lalaking kayumanggi na may matipunong pangatawan.